Okay. Ang tatalakayin po natin ay napahapyawan kanina ni Kuya Edward. No? At actually, ito po ay natalakay na rin ni kapatid Nandeng, yung ating MC kanina, sa prayer meeting. No? Nung nagsisiris siya ng Ephesians chapter 2. No? Yung book of Ephesians chapter 2. At I think nasa 4 ka na ba? Ephesians 4, kapag siya po ay nagli-lead sa prayer meeting. Pero English yung sa kanya, tatagalogin natin. Okay. Kapag napaganda talaga ng mensahe po ng Ephesians chapter 2. Ito po ang pag-uusapan natin. Ang pinakamahalagang pagbabago na dapat mangyari sa iyo ngayon. No? Tayo muna manalangin. O Diyos, iniling po namin ang inyong pong guidance at inspiration, Panginoon, at conviction, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, na maunawaan namin ang inyong pong mga salitang mahayag sa umaga pong ito. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sabi po natin yung teksto. Ang sabi po dyan, noon unay patay kayo. Wait. Ito pala yung teksto. Back. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan na sinunod nyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-isip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Verse by verse po tayo. No? 2025 po, noong nakarang taon, 2026 na po ngayon. At karaniwan ay tuwing nagpapalit po ang taon, nag-iisip po tayo ng mga bagong bagay na mangyayari sa ating buhay. Tama po ba? No, halimbawa, sana tumaas na yung posisyon ko, ma-promote ako sa aking posisyon ngayon, sa aking trabaho. No? Which is nangyari sa kapatid na Aris. No? Hello, General. No? O kaya naman ay tumaas na yung sweldo. Siyempre, pag tumaas ang sweldo, mataas din yung tax. Okay? O kaya naman, magkaroon ng boyfriend o girlfriend. No? Okay. So, meron pa kayong 11 months para mangyari yan. No? O kaya naman ay makapag-asawa na. Malapit na. Meron ng mga kumakausap sa akin dito. 2 na. Naka-schedule na. No? Na nagpaplano. Praise God. Mga bagay, bagong bagay na sana gusto natin magkaroon tayo. Gaya po ng bagong cellphone. No? So, iPhone 17, iPhone 18 naman ngayon. Ang iniintay ng iba. Okay? Samsung S26, yung iniintay ng iba. Kaya, bagong sapatos, bahay, no? Sana makalipat na ng bahay, magkaroon ng bagong bahay, matapos na yung bahay na binabayaran, o kaya naman ay bagong sasakyan. Yan. Kumakaway na si Honda ADV 160 kay Carl, no? Kararating lang. Okay? O kaya naman po, dahil may bago ka ng sasakyan, makapunta sa mga bagong lugar na hindi pa napupuntahan. No? Gaya po ng BGC. Lapit lang pala yun. Kahit mag-commute ka lang, pwede na. Okay? Mga bagong milestones, mga bagong bagay na mangyayari sa buhay mo, bagong achievements. Ano po yun? Makagraduate. No? Asan po ba yung mga graduating students natin dyan? O kaya naman makapasa sa board exam. Praise God po doon sa mga kapatid na pumasa ng board exam last year. Kaya yung mga sumusunod, yan din ang inaasahan nilang mangyari ngayong magte-take sila ng board exam 2026.
At syempre, mas magandang milestone, yung gumaling naman sa ating mga sakit. No? Kasi umpisa pa lang ng taon, ang dami nang kumakahol sa atin, umuubo. Umalis na yung ubo ko, bumabalik na naman po ngayon. So sana po ay mawala na yan. So, kung may mga ganyang bagay tayong gusto mangyari na pagbabago sa buhay natin, sa spiritual na buhay, dapat magkaroon din po ng pagbabago. At yan din ang gusto ng Diyos na mangyari at maranasan po natin. Spiritual change, no? Spiritual transformation, spiritual renewal. Hindi puro material na bagay, no? Hindi po yan importante sa Panginoon. Blessing lang po yung mga bagay natin. Yung mga bagay po na yan, makikita natin. Ephesians chapter 2. Sa pagtingin po natin dito, gusto ko natin yung ating sarili. Kung naranasan na ba natin itong mga pagbabago na ito o hindi pa. Pero tingnan po muna natin yung noon. No? Tulad ng binabanggit ni Kuya Edward kanina, meron tong, ano ba yun? Pagbabago, nalimutan ko yung ginamit na term niya. Pero alala ko yung ginamit na term ni Anding noon. Ay, andito ko na pala. Transition. No? Ito po yun. Noon. Kasi sabi niya, noong una. Ano po yun? Sabi po dyan, verse 1, kayo po ay mga patay. Ano po yung patay na yan? Spiritually po yan. We are spiritually dead. Bakit spiritually? Hindi po physically. Mahirap pong sumulat sa patay physically. Ibig sabihin, sumusulat si Pablo sa mga nasa sementeryo. Hindi po ganon. Spiritually dead po yan. No? Dahil po sabi po dyan, sa inyong mga pagsuway. Ano pa po? Ayaw pasakop sa Diyos. Sabi po doon sa verse 2. Ayan po, no? Ayaw pasakop sa Diyos. At ano pa po yung kanilang kalagayan? Verse 3, mga taong, ano po? Kinatutuwa ng Diyos? Hindi. Mga taong okay sa Diyos? Hindi po. At matindi po yung term na ginamit. Mga taong kinapuputan ng Diyos. Pag sinabi mong kinapuputan, matindi po yan. Di ba? Pag sinabi mong galit, tampo, mababaw lang yan. Pero pag sinabi pong kinapuputan, matindi po. Mamaya titingnan po natin kung bakit. Ano raw po yung mga dahilan yan? Titingnan natin dito. Andiyan din naman yung pagdahilan. Sabi rito, kayo'y patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So, totoo po yan. Kasi hindi na sinabi ng Diyos kay edad na Eva. Diba? Pag kinain, imagine po natin, isa lang pong kasalanan. Isa lang pong pagsuway ang kanilang ginawa. And yet, ang consequence po, ano sabi? Pag kinain nyo yung bunga na yun, kayo ay mamamatay. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, dahil sa kasalanan ng isang tao ay pumasok ang kamatayan sa sanlibutan. And yan po ang nangyari sa lahat ng tao. We are all spiritually dead. Ano pong ibig sabihin niyan? Tayo po ay nasira yung ating kaugnayan sa Diyos. Naputol po yan. Bakit po? Ang Diyos po ay buhay. He is a living God. Tayo naman ngayon ay patay. So malayo po, magkaiba po tayo sa Diyos. Ano pa po? Ang sabi diyan, ayaw pasakop sa Diyos. Ayun po yung resulta noon. Paano tayo ayaw magpasakop sa Diyos? Sabi niya, sinusunod po natin yung masakmang takbo ng mundong ito at ng prinsipe ng kasamaan. Sino po yung prinsipe ng kasamaan? Ha? Sino po yan? Si Satan. No? Si Satanas po yan. Sinusunod natin kung ano yung kanyang mga bagay na sinasabi. Ano pa po? Bakit tayo kinapoputan ng Diyos? Ang sabi po niyan, dahil po sa ating pagsunod sa masamang hilig ng katawan, sa ating namumuhay tayo sa ating laman, masamang hilig ng katawan at sa ating masamang pag-iisip.
Okay? So yan po yung buhay noon, no, ng mga taga-Efeso na sinusulatan niya. Ito po yung mga dahilan. Nakalagay po dyan. Dahil sa kasalanan pagsuway, pagsunod sa mundong ito, pagsunod kay Satan, sa masamang hilig ng laman, masamang hilig ng katawan, at sa masamang pag-iisip. Siguro isipin ng iba, teka, no? Ay hindi ako ganyan. No? Hindi ako ganyan, hindi ganyan ang kaugnayan ko sa Diyos. Naniniwala naman ako sa Diyos eh. May takot ako sa Diyos. Religyoso ako. O kaya sumusunod ako sa mga utos ng Diyos. O kaya iba sasabihin, kaya sila mabait, no? Dahil wala silang inaagrabyadong tao. Kaya hindi ako ganito. Hindi ako ganyan. Wala ako ganyan. Hindi ako kasama dyan. Alam po niyo yung maganda sa verse na ito, kahit po si Pablo, dinamay niya yung kanyang sarili. Sinama niya yung kanyang sarili. Ano pong sabi? Ito nakalagay, kabilang tayo. Diba? Ang sabi niya. Tapos dito sa ang totoo tayong lahat. Kasama si Pablo. Okay? Kaya huwag mo na ialis yung sarili mo. Kasi kasama po tayo lahat. At yan po, yung ganyan pong thinking ng maraming mga tao, ang example ni Pablo sa masamang pag-iisip na ginagawa po natin tungkol sa ating sarili. Yung akala natin, dahil po tayo ay reliyoso, dahil po tayo sumusunod sa kautusan, dahil tayo ay mabait at wala namang inaagrabyadong tao, sa harap ng Diyos tayo po ay matuwid. Iyan ang wrong thinking. Maling pag-iisip yan. Ganyan ka ba mag-isip? Ha? Ganyan ka ba mag-isip? Sa Biblia, mali pong pag-iisip yan. Bakit po? Sapagkat kahit si Pablo, nalimutan niya itong importanteng verse na ito. Walang matuwid sa harap ng Diyos. Wala kahit isa. New Testament, Old Testament. Walang matuwid. Wala kahit isa. Ito pa po yung mga example ng mga maling pag-iisip ng tao at katwiran ng tao that leads to rebellion. Rebellious attitude po ito, rebellious thinking po ito. Ano po yun? Una, mabait naman ako at religyoso, kaya hindi siguro ako pupunta sa impyerno. Maganda po yan. No? Pero tama bang ganyan mag-isip? Mamaya tayo tingnan po natin. Actually, napahapyawan na ni Kuya Edward kanina yan. Pangalawa, pare-pareho lang lahat ng reliyon sa Diyos. Reliyon, sa Diyos din lahat yan. Di ba? May ganyan po mag-isip eh. Basta kahit anong religion mo, pare-pareho lang naman yan. Basta sa Diyos lang lahat yan. Ganyan mag-isip yung ibang tao. So kung ganyan ang mangyayari, kahit ano pa lang religion mo, sa Diyos din lahat yan. Sa langit lahat tayo pupunta. Ha? Sa langit pala tayo lahat pupunta. Ibig sabihin, ang paraan ng pagpunta sa langit, iba-ibang religion, hindi na si Kristo. Ba't pa pinadala si Kristo? Di ba? Mali pong pag-iisip. Actually, pag titingnan mo, iba-iba nga lahat ng reliyon eh. Ang lalaki nga ng pagkakaiba eh. May reliyon na sumasamba sa maraming Diyos. Di ba? May reliyon na kapag pumatay ka, sa langit ka, pupunta. May kasama ka pang mga chicks. Ilan yun? 70? Imagine mo yan. Okay ba yun? Pare-pareho ba yun? Hindi po. Pangatlo, gawin mo lang ang gusto mo kung saan ka masaya. Ang tanong po dyan,
Paano naman yung gusto ng Diyos? Yan bang ginagawa mo na nagpapasayo sa iyo ngayon? Yan ba ang gusto ng Diyos? Ito po yung madalas kinakatwiran ng iba at hindi lang nila napapansin. Itong ganitong klase ng pag-iisip, gawin mo kung saan ka masaya. Yan po yung nagdudulot ng kaguluhan at kalituhan ngayon. Chaos. Ang Diyos ba God of chaos? Hindi. Ang Diyos po ay God of order. Kaayusan. Kasimplihan. Napanood nyo na po ba yung isang session sa Senate? Ini-interview yung isang doktora na OB-GYN. No? Tinanong siya, OB-GYN po ito, no? At itong interview na ito ay sa Senate nangyari. Senate session. Sapagkat meron silang pinupush na pro-abortion. Okay? So nagtanong itong isang senador, sabi niya, can a man get pregnant? Maaari bang magbuntis ang lalaki? Kayo po, maaari bang magbuntis ang lalaki? Ako po, hindi po ako buntis. Ha? Dahil lang po ito sa kinain ng December. Can a man get pregnant? Pero yung tinatanong po ay isang OB-GYN. Ano po yung trabaho ng OB-GYN? Magpaanak. Gusto kong tanungin sana, nagpaanak ka na ba ng lalaki? Hindi po mangyayari yun. Dahil walang lalabas. Pero hindi niya masagot. Yan po ang isang bagay na dinadala ng pagsuway natin sa Diyos. Kalituhan, kaguluhan. Simpleng tanong. Isang doktora, hindi po niya masagot yung pong tanong na ito. Bakit ayaw niya sagutin? Ang totoo, ayaw niya lang sagutin eh. Bakit? Kasi may masasagasaan siya. No? May masasagasaan siya. Sino po yung masasagasaan niya? Yung mga nagtutulak na kanya-kanya na tayo ng sex. Pwede tayo magpalit ng gender natin. Kung anong maisip natin bukas. Ngayon lalaki o bukas babae ako o kung anong. Yan po yung ayaw niyang masaktan. Ang tawag po dyan ngayon, mga liberal thinkers. Liberal, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Pero ito po ang problema at tanong. Paano yung katotohanan? Paano sasabihin ng Diyos na siya nga hatol sa atin? Paano ang damdamin ng Diyos? Ayaw mong masaktan yung ibang mga tao. Pero ang Diyos, paano ang damdamin niya? Yan bang gusto ng Diyos? Sasabihin ba niya sa atin, o sige, gusto niyo. Ganyan ba mag-isip ang Diyos? Kung anong gusto niyo, gawin niyo? Hindi po. Nung pong si Eva at Adan, nandun po sa halamanan ng Eden. Sabi na Diyos, huwag niyong kainin yung prutas. Kinain nila. Sabi ba ng Diyos, ay naku, masarap ba? O sige, okay lang. Masarap pa naman pala kayo. Sana pala, hindi ko sinarapan para hindi nyo kinain. Ganun ba sinabi ng Diyos? Hindi. Nagkasala kayo. Di ba? Kaya sila po ay pinalabas sa Garden of Eden. Nung po ang mga tao nandun po sa Sodom at Gomorrah, ano po yung ginagawa nila ron? Kung ano-anong kahalayan ang ginagawa. Ay naku, enjoy ba yung ginagawa nyo? Masarap ba yan? O sige, gawin nyo na. Mas enjoy na. Sige, kahit magpalit-palit kayo ng asawa. Kahit kapwa lalaki, kahit kapwa babae. Ganun ba sinabi ng Diyos? Nang gusto niya. Ganun ba? Hindi po. Dahil ang Diyos, pinaiiral niya kung ano po yung matuwid. Kung ano po yung tama. Pero dyan natin makikita, halimbawa, kung gaano tayo kasamang mag-isip. Yung mga mali nating mga
iisip. Ito pa ang isang maling pag-iisip. Ang Diyos naman, pag-ibig. Huwag na tayong Uy, ito pa, huwag mo nang banggitin yan sa pulpito. Huwag mo na i-preach yan. Nakakasakit ka na ang damdamin. Total, ang Diyos naman ay pag-ibig. Magmahala na lang tayo. Tama po, ang Diyos po ay pag-ibig. Di ba? Yan po sinabi sa John chapter 3, verse 16. Mahal ng Diyos ang lahat po ng sangkatawan. Kaya nga binigay niya ang Panginoon Hesus, mamatay po doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran po yung ating mga kasalanan. Bakit niya ito binayaran? Tulad ng binanggit ng kapatid kanina, pag hindi po yan nabayaran, hindi po tayo makakapasok sa langit. Hindi po tayo maliligtas, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na wala. Kaya nga sabi po diyan, sino mang sumampalataya, kanino? Sa Panginoon Hesus. Hindi na po mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Panginoon. Okay? Ano po ang pangako ng Panginoon? Verse 18, kapag tayo po'y sumampalataya, hindi na rin po tayo hahatulan sa atin pong mga kasalanan. The biggest issue lagi, mula po ng kanina, verse 1 hanggang 3, at nandito na tayo sa John chapter 3, ang issue ay tungkol po sa kasalanan. Okay? Pero kapag sumampalataya ka sa Panginoon Hesus, hindi ka nahahatulan sa iyong mga kasalanan. Kung hindi ka sasampalataya, anong sinasabi po ng Bible kapag hindi ka sumampalataya? Ito po, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Pareho nung sinabi ni Pablo, di ba? Ephesians chapter 1, verse 3 kanina, kinapupuotan ng Diyos dahil sa atin pong pagsuway. Bakit mapuputan Diyos? Kala ko po ba ang Diyos ay pag-ibig? Yes po, ang Diyos po ay pag-ibig. Pero tandaan, binigay na ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nahirapan po siya. Pinako po siya doon sa krus para yung kasalanan mo, maalis po yun. Mabayaran po yun. Malinis po yun. Tapos ayaw mo, nire-reject mo ang Panginoon Hesus. Matutuwa ba sa iyo ang Diyos? Hinayaan ko na nga maghirap yung aking anak dyan sa krus ng Kalbaryo. Tinutuya siya, inaalipusta siya ng mga tao, bagay na hindi nararapat sa kanya kasi sa langit sinasamba siya eh. Pero hinayaan ng Diyos sa mayon. Tapos ang gagawin mo, ay ayoko dyan kay Jesus. May sarili akong paraan. Matutuwa ba ang Diyos? Ha? Hindi po. Kaya po, sabi po ng Bible ito. John chapter 3:19. Ganito ang paghatol ng Diyos. Na parito sa sanlibutan ang ilaw. Sino po yung ilaw? Si Jesus po yan. No? Ngunit, inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Again, tungkol na naman sa kasalanan. I remember po, I think naikwento ko na po yan dito. Meron po kaming kabataan noon na inalagaan, isang street children coming from the ministry noon ng street kids camp. Mga ano na siya, 13, 14 years old. Dahil alam ko, may edad na siya, hindi na siya naparapat doon sa kalsada eh. Pwede na siya magtrabaho eh. Dapat magkaroon siya ng magandang buhay. At inadapt namin ng ilang araw lang. No? Kasi merong shop ang tatay ko, dahil mananahay ang father ko po. Inisip ko, doon siya magstay, tumulong maglinis para kumita siya. No? Kumita siya ng pera at gagamitin niya sa mga panggastos niya at hindi po sa drugs or rugby. Kasi yun ang ginagawa niya sa labas ng kalsada.
Pero alam niyo yung bata, wala pang isang linggo, hindi niya magustuhan yung environment. Hindi niya magustuhan yung ganong klase. Imagine niyo po, matutulog siya ng umaga, gigising siya ng gabi. Yun lang nakasanayan niya sa kalsada eh. Natutulog siya ron. Tapos sabi ko, naghintay kami ng gabi, magsasara na, wala pa siya. Sabi ko, huwag kang mag-stay ng gabi. Delikado sa kalsada. Bumabalik pala siya doon. Yan sa may malapit sa KFC, dito sa dati. So, nangyari, sabi ko, magtrabaho ka, papasweldohin ka ng tatay ko, sabi ko sa kanya. Pero hindi po siya nagtatrabaho. Hanggang alam nyo, nag-decide siya, umalis na lang sa aming bahay. Bakit ko po kinukwento yun? Umalik siya dun sa dati niyang lugar, pwesto, barkada. Ba't ko po sinasabi? Yung taong ayaw sa liwanag, babalik at babalik sa dilim. Yung ayaw kay Jesus, talagang i-reject niya si Jesus. At mas gugustuhin niya pa yung sinasabi na gawain na masama. Pero po, gaya po ng sabi ng John 3:16, sa kabila ng lahat ng ito ng pagiging makasalanan natin, inibig po tayo ng Diyos. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 4, ganyan din. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang po yan, no? 1 and 3, pagiging makasalanan, pero sabi niya, subalit napakasagana ng habag at dakila ang pag-ibig ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kaya dahil po sa pag-ibig na yan, ano pong nangyari? Nagkaroon ng ngayon. Nagkaroon ng ngayon. Ano pong sabi diyan? Tayo po ay binuhay. Mula sa pagiging patay, tayo po ay buhay na. Ayon po sa verse 5. Kanina tayo po ay pagsuway, tayo po ay kinapopotan ng Diyos, pero ngayon, ano po sabi? Naligtas, ayun po, dahil sa kanyang kagandahang loob or biyaya. Past tense po yan, naligtas. Tama po ba? Past tense po yan. Ano pa? Mamuno o maupong kasama niya sa saang kalangitan. Kaaway tayo ng Diyos, kinapopotan tayo ng Diyos dati. Hindi ka kasama sa langit. Pero ngayon, hindi na po. Maupong tayong kasama ni Kristo sa saang kalangitan, doon po sa isang version. Malaki po bang pagbabago yan mula sa noon at ngayon? Ha? Di ba? Malaking pagbabago yan. Di ba? Kung dati, ito yung gusto natin, malaking pagbabago. Kung dati, naglalakad ka lang, gusto mo motor. Kung dati, kubo lang, gusto mo bungalow. Di ba? Malaking pagbabago. Pero mga kapatid, mas malaking pagbabago ito. Bakit? Mula sa kapahamakan sa impyerno, tungo sa kaligtasan sa langit. Pero tingnan po natin paano po nangyari ito. Imayin po natin. Ano po sabi niya? Sa verse 8, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ito yung tinatalakay ni Kuya Edward kanina. Dahil sa inyong pananampalataya. Again, ang kausap po ba iligtas na o hindi pa? Ha? Sabi po diyan, naligtas nga kayo. Ligtas na o hindi pa? Ligtas na. Ligtas na. Kahit pala buhay pa, pwede mong malamang ikaw po ay ligtas na. Ligtas na po kayo? Sino po rito yung ligtas na? Hindi po nakakaligtas ang amen, ha? Hindi rin po nakakaligtas yung pagtaas ng kamay. Paano po sila naligtas? Tingnan po natin. Sabi diyan, dahil sa biyaya. Ang nagliligtas po ay biyaya. Ano po yung biyaya? Ibinibigay ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. O tinatawag po na unmerited favor. Ibig sabihin, ang kaligtasan nito ay kayang i-offer at ino-offer ng Diyos para po sa lahat. Kahit po tayo makasalanan, pwede tayong maligtas. Hindi po katulad ng
Iba na ang tinuturo para maligtas, kailangan mong bumait. Di ba? Ganyan inisip natin. Bago ako lumapit sa Diyos, kailangan ko munang bumait. I remember, merong isang book. Grace po yan, no? Ang grace, ibinibigay kahit hindi ka karapat dapat. Pero sa isang librong nabasa ko, hindi ko nababanggitin kung anong religion, kailangan maging karapat dapat ka para dumaloy sa iyo yung grace. Ganyan ba nakalagay sa Bible? Hindi ganyan eh. Sinasabi ng Bible, kahit hindi ka karapat dapat, ibibigay sa iyo yung grace, yung biyaya. Okay? Ano pa po? Dahil sa inyong pananampalataya. Ano po ba yung pananampalataya? Pananampalataya po ang sabi ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po ay pagtitiwala. Yung pagtitiwala doon sa isang bagay. Ano po yung isang bagay na yun? Ano po ba yung pinagtitiwalaan nila? Ano po yung inaasahan nila? Saan nakabase yung kanilang pananampalataya? Nitong mga taga-Epeso. Tingnan po natin. Ephesians chapter 1. Ito po. Kayo man ay naging bayan ng Diyos, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kay Kristo. Saan nakabase yung kanilang pananampalataya? Doon po sa narinig nilang mabuting balita. Sapagkat ang pananampalataya, kailangan po meron pong basihan. Meron pong pinanghahawakan. At ang isang tunay na sumasampalataya, dito po nakabase yung kanyang pananampalataya. Saan daw po? Doon po sa magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Hindi po, basta hiwala ako sa Diyos. Hindi po ganon. Hindi po ito yung sana maligtas nga ako, no? O sana nga mangyari yan. Baka siguro, baka nasiguro pa. No? May punta ako ng langit. Pananampalataya ba yon? Hindi po. Yan po ay walang katiyakan. Pag sabi mong sana, tsaka baka, walang katiyakan. Ano raw po ba yung pananampalataya? Ang sabi po dyan, mangyayari yung inaasahan at merong katiyakan. Bakit katiyak na maliligtas ka? Dahil po sa salita ng Diyos. Bakit katiyak? Ang sabi doon sa Ephesians 1:13, merong banal na spirito. Nakita niyo ba yung banal? Meron ba kayong banal na spirito? Ha? Pagka ikaw raw sumampalataya kay Kristo, meron ka ng banal na espiritu. Nakita nyo ba yon? Ha? Hindi, no? Pero dahil sa sinabi ng Diyos, alam natin, meron. At ito pa ang isa. Alam natin, at nakatitiyak tayo na ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Ako, alam ko, nakasulat na yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Since 1987. Ganyan din ba kayo? Meron din bang katiyakan? Merong kaalaman? Alam nyo ba yan? Kasi yan po yung pananampalataya. Kahit hindi mo nakikita, tiyak ka at alam mo na ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Ganyan din po ba yung pananampalataya? Nakabase din po ba sa salita ng Diyos? O baka, siguro ganyan. Mali po yan. Hindi po yung pananampalataya. Ang pananampalataya po ay may katiyakan. Sabi pa po rito, ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, regalo, tulad ng sabi ni Kuya Edward, at hindi sa panggitan ng inyong sarili. Sa isang translation, maganda po dito. And you can take credit for this salvation. It is a gift from God. Huwag mo sabihin, galing ito sa'yo. Yun ang ibig niya sabihin.
Kasi ito po ay regalo ng Diyos. Hindi po ito sa inyong sarili. Ano pa po? Ang sabi po sa Ephesians 2:9, hindi ito bunga na inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Naligtas po ba yung mga taga-Efeso dahil po sila ba mabait o masunurin sa Diyos? Hindi. Kasi nakalagay nga doon sa noon nila, sila po ay masuwayin at sumusunod sa masamang bagay. Di po ba? Pero bakit po sila naligtas? Dahil po sa, kanilang pananampalataya at hindi po bunga ng kanilang mga ginagawang kabutihan. Ito sa NLT translation din po ito. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Hindi ito reward. No? Hindi ito premyo. Ang kaligtasan hindi premyo. Ito po ay regalo ng Diyos, kaya hindi po dapat nating isipin na pwede nating makuha ito. Hindi. Ito po ay regalo po ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Ang tanong, tulad ng tanong kanina mga kapatid, ikaw, ligtas ka na ba? Nakakatiyak ka na ba, kapatid, na pupunta ka sa langit? Bakit mo alam? Hanggang ngayon ba, ikasabi mo, kasi po mabait ako. Wrong! Ayan nakalagay. Hindi sa mabuting gawa. Paano yan? Hanggang ngayon, yan pa yata ang sinasabi mo. Mabait po kasi ako, wala ako na... Hindi ka po pupunta sa langit. Hindi po yan ang mangyayari. Malinaw po ang sabi ng Diyos, hindi po tayo maliligtas sa sarili nating gawa. Ito po ay isang bagay na hindi mo po kailangang bayaran na yung gawa o paghirapan pa. Dahil ang kaligtasan po ay binayaran na, at pinaghirapan na ni Kristo doon po sa krus. Kaya po ito'y isang libreng inireregalo sa bawat po isa sa atin. Dahil sa biyaya ng Diyos, we can all receive it. We can all accept it. Huwag mo na isipin makasalanan ka. Lahat tayo ay makasalanan. Tanggapin mo na lang. Tatanggapin mo ba o i-reject mo? Dahil pipilit mo pa rin, kaya mo yung bayaran. Kayabangan po yan. Pag ganyan ka mag-isip na hanggang ngayon, you can earn salvation. Kayabangan po yan. Alala ko yung kapatid. Sabi niya, katulad doon, sabi ko, mula pa noon, ligtas na ako, 1987 pa. May nagsabi, yabang mo naman. Babalik mo yung tanong, ikaw, paano ka maliligas na po? Pagpapakbait, mas mayabang ka. Di ba? Mas mayabang ka. Kasi ako naligtas dahil nagpaligtas. Dahil hindi ko kayang iligtas yung sarili ko. Ikaw pala maliligtas dahil ililigtas mo ang iyong sarili. Sino mas mayabang? Ha? Iba yung nag-iisip na kaya niyang iligtas yung kanyang sarili. Malino po ang sabi po sa John chapter 14 verse 6. Tingnan po natin ito. Bakit po ganyan ang plano ng Diyos? Kasi ang sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 7, giwa na po ito upang sa darating na panahon ay mapakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan. Bakit daw ang kaligtasan ang basihan, hindi yung sarili nating magagawa, kundi yung ginawa ni Kristo doon sa krus? Bakit daw po? Bakit? Sabi niya, upang pagdating ng panahon, maipapakita niya sa atin kung gaano kasagana yung kabutihan ng Diyos. Kailan po kaya yung darating na panahon? Yan po yung pag naroon na tayo sa langit. Pag naroon tayo sa langit, mamamangha ka. Iba't ibang klase ng makasalanang tao. Baka yung kapitbahay dati na ayaw mo, akala mo mukhang kriminal, o galing masama, na mandarambong. Alam mo, maraming nilokong tao, magugulat ka pa nandun sa langit. Siyempre,
andun yung isa sa naligtas, nakatabi ng Panginoon Yesus na kriminal. Di mo ba? Iba't ibang klase ng tao. Pero makikita natin, ano pong sabi? Yung kasaganaan ng kanyang biyaya, kung ganong kayang magligtas, kahit kriminal, kahit makasalanan. Pero nandun po sa langit. Yan po yung ibig sabihin niya. Ngayon, tingnan po natin ito. May problema doon sa ayun. Yan. Noon, ito po yung kalagayan. Pero dahil po sa pag-ibig at biyaya ng Diyos, sakripisyo ni Kristo sa krus, regalo ng Diyos na kaligtasan, hindi sa sarili at mabuting gawa, nagkaroon po ng ngayon. Maganda po yung bigay sa atin ng Diyos. Buhay na walang hanggan, kaligtasan, makakasama mo si Kristo doon sa krus. Nandito ka na ba ngayon, kapatid? Nandun ka na ba sa ngayon? O hanggang nandito ka pa? O hindi mo pa alam nasaan ka dito? Ha? Kung hindi mo pa alam kung nandito ka, sigurado ko nandito ka pa rin. Bakit? Dalawa lang yan eh. Dalawa lang yan eh. Diba? Kaya ibig kong sabihin ito yung pinakamahalagang pagbabago na kailangan mangyari sa iyo ngayon. Ang magtamo ka ng kaligtasan. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Sana po, wag na nating palampasin yung pagkakataon. Kung wala ka pa doon sa ngayon, wala ka pang kaligtasan, di mo pa alam yan, di ka pa nakakasigurado, magsigurado ka na. Magdesisyon ka, gumawa ka ng pinakamahalagang desisyon ngayon, iwan mo na po yung noon at magdesisyon ka ngayon, tanggapin mo si Kristo sa puso mo. Ay buyo sa Kanya, Lord, ako po ay isang makasalanan. Pero dahil sa iyong pag-ibig, namatay ka po doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ko. Ngayon, araw na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pantanggapin ka bilang aking tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga sala at bigyan mo ko ng buhay na walang. Yung ngayon ay bibigay sa iyo ng Panginoon. Ngayon at ngayon din, katulad ng sinabi niya doon sa kriminal. Ngayon din, ililigtas ka ng Panginoon. Maraming po sa magandang tanghali po sa ating lahat.